Isang basurahang walang halaga. Iyan ang turing nila sa 10 taon kong pag-ibig at sakripisyo. Habang nagpapakasaya si Rafael sa bisig ng bago niyang asawa sa loob ng kanilang mainit at marangyang mansyon, walang awa niya kaming itinapon ng mga anak ko sa gitna ng bumabagsak na ulan. Ngunit mula sa putik ng kanilang kalupitan, babangon ako upang magtatanim ng sarili kong paraiso. Hanggang kailan maghahari ang kasakiman bago maningil ang tadhana? Isang basurahang walang halaga. Iyan ang turing nila sa 10 taon kong pag-ibig at sakripisyo. Habang nagpapakasaya si Rafael sa bisig ng bago niyang asawa sa loob ng kanilang marangyang mansyon, walang awa niya kaming itinapon ng mga anak ko sa gitna ng bumabagsak na ulan. Ngunit mula sa putik ng kanilang kalupitan, babangon ako upang magtanim ng sarili kong paraiso. Hanggang kailan maghahari ang kasakiman bago maningil ang tadhana? Pirmahan mo na ang mga papeles na yan, Isabel. Huwag mo nang hintaying kaladkarin pa kita ng mga gwardiya palabas ng mansyong ito. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang matalim na balisong na humiwas sa katahimikan ng silid-aklatan. Walang bahid ng awa ang kanyang mga mata. Malamig pa sa marmol na sahig ng malawak nilang tahanan. Sa harap ni Isabel ay nakalapag ang mga dokumento ng annulment at isang kasunduan na nag-aalis sa kanya ng anumang karapatan sa yaman ng mga De La Vega. Isang pirasong papel na magbubura sa 10 taon ng kanyang buhay bilang asawa at ina. Nanginginig ang mga kamay ni Isabel, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang sumasampal sa kanya sa sandaling iyon. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang bagong plansang polo ni Rafael. Iyon ang paboritong asul na polo ng kanyang asawa na buong pagmamahal niyang inihanda dahil akala niya ay ipagdiriwang nila ang kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal ngayong gabi. Amoy na amoy pa ang bango ng fabric softener na pinili niya dahil iyon ang nagpapatulog ng mahimbing kay Rafael tuwing gabi. Ngunit ang bango niyon ay unti-unting nalalason ng amoy ng pagtataksil sa loob ng silid. Dahan-dahang binitiwan ni Isabel ang polo. Bumagsak ito sa sahig, tila isang simbolo ng kanyang dangal na niyurakan. Tumingin siya kay Rafael, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan, ang lalaking pinagsilbihan niya nang higit pa sa kanyang sarili. Nakatayo ang lalaki malapit sa malaking bintana, nakatalikod sa kanya at tila abalang-abala sa panonood ng malakas na ulan sa labas. Rafael. Ang pabulong na tawag ni Isabel, ang boses niya ay basag at puno ng pagsusumamo. Rafael, tumingin ka sa akin. Sabihin mo sa akin sa harap ng mga bata na wala na tayong halaga sa'yo. Sabihin mo sa akin na ang lahat ng tiniis ko para sa pamilyang ito ay mauuwi lang sa pirasong papel na ito. Hindi kumilos si Rafael, na natiling matigas ang kanyang balikat. Ang pananahimik niya ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabel ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho, naiwan siyang naghahabol ng hininga habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay naghahatid ng matinding kirot na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Tila gusto niyang lumuhod at magmakaawa. Ngunit may kung anong natitirang alab sa kanyang dibdib ang pumipigil sa kanya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Lorna, ang babaeng ilang buwan na palang katuwang ni Rafael sa pagbuo ng mga kasinungalingan. Nakasuot ito ng isang pulang sutlang bestido na tila nanunuya sa abang kalagayan ni Isabel. Lumapit si Lorna kay Rafael at malambing na humawak sa braso nito. Honey, bakit ba ang tagal niyo rito? The lawyers are waiting for your signature at the hotel. We have a flight to catch, remember? Ang boses ni Lorna ay puno ng tamis na may kasamang lason. Tumingin ito kay Isabel nang may halong pandidiri mula sa ulo hanggang sa paang nakasuot lamang ng lumang tsinelas. Oh, and Isabel dear, make sure you take those 2 noisy kids with you. This house is too elegant for people like you. Isang mapait na tawa ang kumawala
Sa tuyot na labi ni Isabel, ang sakit ay unti-unting napapalitan ng isang matalim na puot. Tumingin siya kay Doña Carmen na ngayon ay nakangisi na rin. Inakala ko na ang pagiging mabuting asawa at mapagmahal na ina ay sapat na para ituring niyo akong pamilya. Ngunit nakalimutan ko, ang mga tulad niyo ay walang puso. Tanging mga pitaka lang ang tumitibok sa inyong mga dibdib. Pirmahan mo na, Isabel. Ang bulyaw na ni Rafael, sa wakas ay humarap din siya, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap ng pagkilala. Huwag mo nang gawing masalimuot ang lahat. You were never one of us. Isang hamak na probinsyana ka lang na pinalad na makapasok sa pamilyang ito. Ngayon, tapos na ang swerte mo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Isabel. Ang mga salitang iyon mula kay Rafael ay ang huling pako sa krus na kanyang pinapasan. Kinuha niya ang panulat at sa isang mabilis na galaw, nilagdaan niya ang mga papeles. Hindi dahil sumusuko siya, kundi dahil ayaw na niyang huminga sa parehong hangin na nilalanghap ng mga halimaw na nasa harap niya. Magsasama kayo sa impyernong binuo niyo. Ang malamig na wika ni Isabel. Hindi pa natatapos ang gabi, ang dalawang lumang maleta ni Isabel ay marahas na inihagis ng mga gwardiya sa labas ng malaking gate ng mansyon. Kasunod niyon ay ang pagkakaladkad sa kanya at sa kanyang dalawang anak, sina Leo at Maya, na umiyak sa takot at giniginaw sa ilalim ng malakas na ulan. Ang tunog ng pagsara ng dambuhalang gate na bakal ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Isang tunog na naghudyat ng pagtatapos ng kanyang buhay bilang Isabel de la Vega. Nakatayo si Isabel sa gilid ng madilim na kalsada, basang-basa at yakap-yakap ang kanyang dalawang anak na nanginginig sa lamig. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa liwanag na nagmumula sa bintana ng mansyon kung saan tanaw niya ang anino ni Rafael at Lorna na nagtatawanan habang may hawak na baso ng alak. Naramdaman ni Isabel ang bigat ng katawan ni Maya na sumisiksik sa kanyang basang bestido. "Mama, saan tayo pupunta? Gutom na po ako." Ang mahinang tinig ng kanyang anak ay tila isang punyal na bumaon sa kanyang puso. Hinalikan ni Isabel ang noo ng kanyang anak. Kahit na ang sarili niyang mga labi ay nanginginig na sa ginaw, tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nagluto, naglinis, at nag-alaga sa pamilyang kamakailan lang ay nagtapon sa kanya na parang basura. Sa sandaling iyon, isang panaata ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya iiyak. Mula sa putik na ito, mula sa kawalang hiyaang ito, itatayo niya ang isang buhay na hinding-hindi na nila kayang abutin. Isang mabilis na sasakyan ang dumaan at tumilamsik ang maruming tubig mula sa kalsada sa kanilang mag-iina, ngunit hindi man lang kumurap si Isabel. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-ibig, ay unti-unti nang nagiging bato, matigas at handang bumangga sa anumang unos. Panginoon, ang pabulong na dalangin ni Isabel habang nakatingala sa madilim na langit. Ganito ba talaga kabagsik ang mundo sa mga walang kalaban-laban? O ito ba ang paraan mo para ipakita sa akin na ang paraisong inaakala ko ay isang kulungan lamang na gawa sa ginto? Walang sumagot kundi ang dagundong ng kulog. Sa malayo, ang liwanag ng isang papalapit na sasakyan ay tumama sa kanyang mga mata, nagbibigay ng isang nakakasilaw na pangako ng hindi tiyak na bukas. Ang tanging bitbit niya ay ang dalawang anak, dalawang lumang maleta, at isang pusong durog-durog na handang mabuo muli sa sarili niyang mga kamay. Ang silaw ng mga headlight mula sa humaharurot na sasakyan ay tila mga mata ng isang halimaw na handang lamunin ang mag-iina sa gitna ng madilim na kalsada. Isang matinding sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Isabel habang mabilis niyang hinila ang kanyang dalawang anak patungo sa maputik na gilid ng daan. Ramdam niya ang init ng makina at ang hanging dala ng mabilis na pagdaan ng sasakyan na nagpaikot sa kanyang basang buhok. Walang huminto.
Walang nagtanong kung ayos lang ba sila. Sa mundong iniwan niya sa likod ng dambuhalang gate ng mga De La Vega, ang mga tulad niya ay tila naging anino na lamang na hindi karapat-dapat mapansin. Mama, natatakot po ako. Ang pabulong na hikbi ni Leo habang mahigpit na nakakapit sa laylayan ng basang damit ng ina. Ang bata, na dapat ay naglalaro sa isang malambot na kama, ay nanginginig na ngayon sa takot at ginaw. Huminga ng malalim si Isabel, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Huwag kang matakot, Leo. Narito si Mama. Hindi ko kayo pababayaan. Sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam ni Isabel ang bigat ng kawalan ng katiyakan. Ngunit sa loob ng kanyang basang bulsa, naramdaman niya ang isang matigas na bagay. Ang sobrang ibinigay sa kanya ni Nanay Celia, ang matandang katulong sa mansyon na may mabuting loob. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, binuksan niya ito. Hindi ito ginto, kundi mga lukot na papel na pera at isang gintong singsing na halatang pinag-ipunan ng matanda. Sapat na ito para sa pamasahe patungo sa dulo ng kanyang pag-asa, ang Cebu. Ang biyahe sa barko patungong probinsya ay isang mahabang paglalakbay sa gitna ng kawalan. Nakaupo sila sa matigas at malamig na sahig ng deck, kapiling ang amoy ng dagat at ang tunog ng mga alon na humahampas sa gilid ng sasakyang pandagat. Pinapanood ni Isabel ang unti-unting paglaho ng mga ilaw ng Manila sa abot tanaw. Kasabay niyon ay ang paglilibing niya sa lahat ng mga alaala ng pag-ibig na nauwi sa pagtataksil. Ang bawat patak ng tubig alat na tumatalsik sa kanyang mukha ay tila naghuhugas sa kanyang dating pagkatao. Ang mahinang si Isabel na laging nakayuko. Pagdating sa maliit na bayan sa Cebu, ang sumalubong sa kanila ay hindi ang kaginhawaan, kundi ang malupit na katotohanan ng isang abandonadong lote. Ang minanang lupa mula sa kanyang lola ay puno na ng matatangkad na talahib at ang dating kubo ay tila isang kalansay na lamang ng kahoy at tuyong nipa. Ang bubong ay butas-butas at ang hagdan ay halos mabulok na sa tagal ng panahon na walang tumitira. Dito na ba tayo titira, Mama? Tanong ni Maya, ang kanyang bunsong anak, habang tinitingnan ang paligid ng may halong pagtataka. Ang kanyang maliliit na paa ay dahan-dahang lumulubog sa basang lupa. Dito tayo magsisimula, anak. Dito, walang magpapaalis sa atin, sagot ni Isabel, kahit na ang totoo ay hindi niya alam kung paano sila makakatagal ng kahit isang gabi sa ganoong kalagayan. Sinimula ni Isabel ang paglilinis gamit ang kanyang mga kamay. Binunot niya ang matitigas na damo hanggang sa mamula at magsugat ang kanyang mga palad. Wala siyang itak, wala siyang kagamitan, kundi ang matinding pagnanais na mabigyan ng masisilungan ang kanyang mga anak. Ang bawat hapdi sa kanyang balat ay tila isang paalala na siya ay buhay pa, at ang bawat sugat ay patunay na kaya niyang lumaban. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng mga yabag sa tuyong dahon. Isang matandang babae, si Aling Nena, ang nakatayo sa dulo ng bakod, may hawak na isang lumang mangkok na may takip na platito. Iha, kanina pa kita pinagmamasdan. Ang malumanay na boses ng matanda. Bago kayo rito, hindi ba? Ako ang kapitbahay mo sa kabila. Mukhang gutom na ang mga bata. Inabot ni Aling Nena ang mangkok. Nang buksan ito ni Isabel, ang usok ng mainit na sabaw ng tinolang manok ay humahalimuyak sa hangin, kasama ang ilang piraso ng nilagang kamote. Sa simpleng pagkaing iyon, naramdaman ni Isabel ang isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa mansyon ng mga De La Vega sa loob ng 10 taon, ang tunay na pagkalinga. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pasasalamat sa isang estrangherong nagpakita ng kabutihan. Maraming salamat po, Aling Nena. Maraming salamat. Ang tanging nasabi ni Isabel habang pinapanood ang kanyang mga anak na mabilis na kumakain.
Tila iyon na ang pinakamasarap na pagkaing natikman nila sa buong buhay nila. Nang sumapit ang gabi, ang langit ay muling nagbanta ng ulan. Ang katahimikan ng gabi sa probinsya ay nababasag lamang ng tunog ng mga kuliglig. Dahil butas ang bubong ng kanilang kubo, kinuha ni Isabel ang ilang piraso ng plastik na nakita niya sa paligid at ang kanyang sariling katawan upang takpan ang bahagi kung saan natutulog ang mga bata. Humiga siya sa sahig na kawayan, pilit na iniuunat ang kanyang mga binti upang magsilbing harang sa hanging pumapasok sa mga siwang ng dingding. Bawat patak ng ulan na tumatagos sa bubong ay tinatanggap niya sa kanyang sariling balat. Tila isang sakripisyo upang manatiling tuyo sina Leo at Maya. Sa gitna ng kadiliman, habang nakikinig sa mahimbing na paghinga ng kanyang mga anak, pinulot ni Isabel ang isang tuyong buto ng mangga na nakita niya sa isang sulok ng lote. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na sumisilip sa butas ng bubong, dahan-dahan niyang ibinaon ang buto sa lupa sa tabi ng hagdan. Balang araw, lalaki ka rin, bulong niya sa lupa. At sa araw na yon, matatag na rin kami. Wala nang makakagiba sa amin. Iyon ang kanyang golden moment, ang pagtatanim ng isang pangako sa gitna ng pagkawasak. Ngunit ang kapayapaan ng gabi ay biglang nabasag ng isang mahinang daing. Napabalikwas si Isabel nang maramdaman ang init na nagmumula sa tabi niya. Hinawakan niya ang noo ni Leo. Ang bata ay nanginginig at tila nag-aapoy sa lagnat. Ang kanyang hininga ay mabigat at may kasamang mahapdi at tuyong ubo. Mama, ang sakit po ng ulo ko. Giniginaw po ako. Ang pabulong na iyak ni Leo. Nanlamig ang buong pagkatao ni Isabel. Wala siyang gamot. Wala na siyang natitirang pera dahil naubos ang lahat sa pamasahe at ilang pirasong tinapay. Ang pinakamalapit na klinika ay milya-milya ang layo at ang ulan ay unti-unti nang lumalakas. Nagiging isang malupit na bagyo na tila gustong bawiin ang munting pag-asang kakasimula pa lamang niyang itanim. Tumayo si Isabel at tumingin sa labas. Sa kadiliman ng masukal na gubat at sa malakas na buhos ng ulan na tila mga latigo na humahampas sa lupa. Isang matinding takot ang muling bumalot sa kanya. Ang takot na baka sa unang gabi pa lamang nila sa kanilang paraiso ay mawalan na siya ng anak dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Leo, lumaban ka, anak. Huwag mong iwan si Mama. Ang mahikbing dalangin ni Isabel habang mahigpit na niyayakap ang anak, pilit na inililipat ang sarili niyang init sa nanlalamig na katawan ng bata. Sa gitna ng unos, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanilang kubo. Hindi ito si Aling Nena. Ito ay isang matangkad na lalaki na may hawak na lampara, na ang liwanag ay tila sumasayaw sa gitna ng malakas na hangin. Sino ang lalaking ito? At bakit siya narito sa gitna ng malakas na ulan sa isang luteng akala ni Isabel ay sila lamang ang nagmamay-ari? Ang liwanag ng lampara ay unti-unting lumapit. Kasunod ang tunog ng mabibigat na yabag sa basang lupa na sumasabay sa ritmo ng bumubuhos na ulan. Hindi iyon ang halimaw na kinatatakutan ni Isabel, kundi si Mang Tonyo, ang asawa ni Aling Nena. May dala siyang ilang piraso ng dahon ng sambong at isang baso ng maligamgam na tubig na may halong luya. Sa gabing iyon, sa gitna ng hapdi ng lagnat ni Leo at ang tumatagos na lamig ng bagyo, naranasan ni Isabel ang unang himala ng kanyang bagong buhay, ang pagkalinga ng mga taong wala ring yaman, ngunit may busilak na puso. Ang mga taon ay lumipas na tila agos ng tubig sa sapa. Mabilis, minsan ay maingay, ngunit patuloy na humuhubog sa mga batong dinaraanan nito. Ang munting buto ng mangga na itinanim ni Isabel sa tabi ng hagdan ay hindi na isang munting usbong. Ito ay isa na ngayong matikas na puno na ang malalabay na sanga ay nagbibigay ng kanlungan sa kanilang muling itinayong tahanan. 10 taon na ang nakalilipas mula nang iwan ni Isabel ang Manila at kasabay ng paglaki ng punong yon
ay ang pagtigas ng kanyang kalooban at ang pag-unlad ng kanyang lupain. Ang dating masukal at abandonadong lote ay isa ng masiglang sakahan. Ang bawat sentimetro ng lupa ay dumaan sa ilalim ng magagaspang at may kalyong mga kamay ni Isabel. Wala na ang malalambot na palad ng isang asawa ng milyonaryo. Ang narito ngayon ay ang mga kamay ng isang magsasakang reyna. Maitim sa ilalim ng sikat ng araw, puno ng mga peklat mula sa mga tinik at itak. Ngunit may hawak na tunay na kapangyarihan. Nakapagtanim siya ng mga gulay, prutas, at nakapagpatayo ng isang maliit na bodega para sa kanyang mga ani. Ang kanyang pawis na dumilig sa lupang ito ang naging dahilan kung bakit hindi na muling nakaranas ng gutom ang kanyang mga anak. Mama, kailangan na po nating ihatid ang mga ani sa palengke bago pa tumindi ang sikat ng araw. Ang boses ni Leo ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Si Leo, sa edad na 15, ay ang buhay na imahe ng kanyang ama, si Rafael, ang matikas na tindig, ang matatalim na mata, at ang matanggos na ilong. Ngunit sa likod ng mga matang iyon ay walang bahid ng karangyaan. Ang naroon ay ang lalim ng isang batang maagang nagkaisip dahil sa hirap. Ang kanyang pagmamahal sa ina ay kasing tigas ng punong mangga. Ngunit ang kanyang galit sa lalaking nang iwan sa kanila ay isang apoy na tahimik na nagbabaga sa kanyang dibdib. Habang si Maya, sa edad na 13, ay lumaking may lambing ng isang bulaklak, ngunit may tibay ng kawayan. Pinanood ni Isabel ang kanyang 2 anak habang naghahati sa isang pirasong tinapay bago magsimulang magtrabaho. Nakikita niya ang tawanan nila sa ilalim ng puno, ang simpleng kagalakan sa kabila ng pagod. Iyon ang kanyang golden moment. Ang pagkaunawa na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto ng mga De La Vega, kundi sa busog na sikmura at payapang isipan ng kanyang pamilya. Gayunpaman, sa likod ng kapayapaang ito, isang maitim na ulap ang muling namumuo sa Manila. Sa loob ng malamig at tila walang buhay na mansyon ng mga De La Vega, hindi kagalakan ang nagahari. Ang mga kristal na chandelier ay tila nawalan na ng kislap. Nakaupo si Rafael sa dulo ng mahabang hapagkainan, nakaharap sa isang baso ng alak. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit at ng pagod at pagsisisi na hindi kayang burahin ng anumang halaga ng pera. Ang kumpanyang dating pinuno ng tagumpay ay unti-unti nang nilalamon ng utang dahil sa maling pamamalakad at ang walang humpay na paglustay ni Lorna sa kanilang kayamanan. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito, Rafael. Ang tinig ni Doña Carmen ay puno ng kapaitan. Ang matanda ay tila naging mas tuyot at mas malupit sa paglipas ng panahon. Kailangan nating mabawi ang ating posisyon. Ang lupain sa Cebu, ang luting minana ng babaeng yon. Isang malaking proyekto ng gobyerno ang dadaan doon. Ang halaga niyon ay sapat na para isalba ang ating kumpanya. Nagangat ng tingin si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa pagkalasing at sa bigat ng konsensya. Isabel, 10 taon na ma. Hinayaan natin silang mabulok sa hirap. Ngayon, kukunin niyo pa ang tanging natitira sa kanya? Isang malakas na sampal ng palad sa mesa ang naging sagot ni Doña Carmen. Huwag kang maging mahina. Ang lupang yon ay teknikal, na pag-ari pa rin ng kumpanya dahil sa mga dokumentong pinirmahan niya noon. Conjugal property pa rin ang turing doon dahil hindi pa formal na napuputol ang kasal niyo sa papel ng batas. Isang pirma lang ng abogado at mapapaalis natin sila doon bilang mga squatter. Pumasok si Lorna, nakasuot ng mamahaling alahas na halatang galing sa huling natitirang pondo ng pamilya. And besides, Rafael, we are doing her a favor. Bibigyan natin siya ng kaunting barya. Aalis sila doon at makakahanap sila ng maayos na matitirhan sa halip na mamuhay na parang mga hayop sa bukid. Ang mga salitang iyon ay tila mga uod na gumagapang sa isipan ni Rafael. Ang katusuhan at kasakiman ay muling naghari sa kanilang tahanan.
Wala silang pakialam sa buhay na binuo ni Isabel. Ang nakikita lamang nila ay ang mga numerong sasagip sa kanilang marangyang pamumuhay. Samantala, sa payapang bukid sa Cebu, katatapos lamang ng isang masayang hapunan ng mag-iina. Nakaupo si Isabel sa hagdan ng kanilang kubo. Pinagmamasdan ang mga bituin. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng motorsiklo ng kartero. Isang puting sobre ang inabot sa kanya. Dahan-dahan itong binuksan ni Isabel. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pagbubungkal ng lupa ay biglang nanginginig. Ang bawat salitang nakasulat sa papel ay tila mga patalim na muling sumasaksak sa kanyang mga lumang sugat. Notice of eviction. Ang lupang kanyang dinilig ng pawis at luha, ang lupang nagbigay ng buhay sa kanyang mga anak, ay muling binabawi ng mga taong minsang nagtapon sa kanya na parang basura. Ang pangalan ni Rafael de la Vega ay nakasulat sa ibaba bilang claimant. Napahawak si Isabel sa kanyang dibdib. Ramdam ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila isang ibon na gustong kumawala. Ang bawat pangarap na itinanim niya ay tila biglang nalalanta sa harap ng malupit na katotohanan. "Mama, ano po yan?" tanong ni Leo na lumitaw mula sa loob ng bahay. Mabilis na itinago ni Isabel ang papel sa likod niya. Pilit nang ngumingiti kahit ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig na sa galit at takot. "Wala anak, isang lumang balita lang mula sa munisipyo. Matulog na kayo." Ngunit habang tinitingnan ni Isabel ang kanyang anak, alam niyang hindi na ito ang laban na maaari niyang itago. Ang anino ng kahapon ay muling nagbabalik, mas mahaba at mas madilim kaysa noon. Isang malaking katanungan ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Paano mo lalabanan ang isang halimaw na pagmamay-ari ang batas at ang lupang kinatatayuan mo? Ang bawat titik sa puting papel na hawak ni Isabel ay tila mga uod na kumakain sa kanyang pag-asa. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara, binasa niyang muli ang bawat salita. Umaasang nagkamali lamang siya ng pagkakaintindi. Ngunit malinaw ang nakasulat, dahil hindi kailanman formal na napawalang bisa ang kanilang kasal ni Rafael at dahil ang lupang ito ay nakuha sa panahon ng kanilang pagsasama, itinuturing itong conjugal property, isang butas sa batas na ginamit ng mga De La Vega upang nakawin ang tanging bagay na nagpapatunay sa kanyang pagkatao. 10 taon, pabulong na wika ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pait. 10 taon kong hinukay ang lupang ito gamit ang sarili kong mga kuko. Dinilig ko ito ng aking pawis, luha at dugo. At ngayon, sasabihin niyo sa akin na hindi ito sa akin? Naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat hapdi ng kanyang mga peklat sa palad ay tila sumisigaw ng kawalang katarungan. Ang kanyang dibdib ay sumisikip, tila may isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang puso. Ang katahimikan ng gabi sa Cebu na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila naging isang mapanirang katahimikan, isang babala ng paparating na unos. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng paglangit-ngit ng sahig na kawayan. Mabilis niyang tinangkang itago ang papel sa ilalim ng banig, ngunit huli na ang lahat. Nakatayo na sa kanyang harapan si Leo, ang kanyang panganay, na ang mga mata ay tila nagbabaga sa ilalim ng anino ng gabi. "Bakit, Mama? Ano ang kailangan nila sa atin?" Ang boses ni Leo ay mababa, ngunit puno ng puot. Kinuha ng bata ang papel mula sa panginginig na kamay ng ina at binasa ito sa isang sulyap. Ang bawat salita ay tila nagpatigas sa kanyang mukha. "Papalayasin nila tayo? Sa sarili nating bahay? Dahil sa lalaking iyon?" "Leo, anak, gagawan natin ng paraan." Ang pilit na pagpapakalma ni Isabel, kahit na siya mismo ay nawawalan na ng lakas. "Paraan? Ano pang paraan, Ma? Ang lalaking yon na tinatawag nilang ama ko
ay muling dumarating para sirain tayo. Ang mga kamao ni Leo ay nakuyom ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Hindi ako papayag. Hinding-hindi ko hahayaan na saktan kanya ulit. Habang namumuo ang galit sa maliit na kubo sa Cebu, sa isang marangyang penthouse naman sa Manila, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang malamig na katusuhan. Nakaupo si Lorna sa harap ng isang malaking bintana na nakatanaw sa mga ilaw ng syudad habang hawak ang isang baso ng champagne. Siguraduhin mong walaang palya ang pagpapaalis sa kanila, attorney. Ang utos ni Lorna sa lalaking nasa kabilang linya ng telepono. Gamitin niyo ang lahat ng koneksyon. Kung kailangang kaladkarin ang mga batang yon palabas, gawin niyo. I want that land cleared by next week. Ang mga squatter ay dapat inilalagay sa kanilang tamang lugar. Sa tabi niya, nakaupo si Rafael na tila isang anino ng lalaking nakilala ni Isabel noon. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Naririnig niya ang mga plano ni Lorna. Nararamdaman niya ang kasakiman na bumabalot sa silid, ngunit wala siyang lakas na tumutol. Hindi ba masyadong marahas ito, Lorna? Ang mahinang tanong ni Rafael. Si Isabel at ang mga bata, wala silang mapupuntahan. Huwag kang maging sentimental, Rafael. Ang bulyaw ni Doña Carmen nakakarating lang. Ang kanyang baston ay tumunog ng malakas sa sahig na marmol. Ang kumpanya natin ay nasa bingit ng bangkarota. Ang lupang yon sa Cebu, ang tanging paraan para mabuhay tayo. Nakalimutan mo na ba kung paano tayo pinahiya ng mga creditor noong nakaraang buwan? Ang pamilya de la Vega ay hindi babagsak dahil lang sa isang hamak na magsasaka at mga anak na hindi naman natin kailangan. Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng gaslighting. Tila ipinapamukha kay Rafael na ang kanyang tanging tungkulin ay iligtas ang kanilang yaman, kahit na ang kapalit nito ay ang pagdurog sa buhay ng kanyang sariling pamilya. Isipin mo ang iyong pangalan, Rafael. Isipin mo ang iyong dangal bilang isang De La Vega. Nagbuntong hininga si Rafael at dahan-dahang tumango. Ang kanyang kahinaan ay muling naghari. Sige ma, maghahanda na ako. Pupunta tayo sa Cebu. Kinabukasan, sa Cebu, ang sikat ng araw ay tila hindi na kasing init ng dati. Ang bawat ihip ng hangin ay tila nagdadala ng masamang balita. Nakita ni Isabel si Leo sa labas, tahimik na hinahasa ang kanyang itak sa isang bato malapit sa punong mangga. Ang tunog ng pagkiskis ng bakal sa bato ay nagbibigay ng isang nakakapangilabot na ritmo sa umaga. Hindi ito ginagawa ni Leo para manakit ng walang dahilan. Iyon ang kanyang golden moment, ang tahimik na paghahanda ng isang anak na maagang pinagnakawan ng kabataan, na ngayon ay handang maging pader na poprotekta sa kanyang ina. Nakita ni Isabel sa mga mata ng kanyang anak ang parehong determinasyon na nakita niya sa sarili niyang refleksyon 10 taon na ang nakalilipas. Anak, huwag! Ang tanging nasabi ni Isabel habang nakahawak sa balikat ni Leo. Mama, hindi na tayo ang mag-iinang umiiyak sa ilalim ng ulan sa Manila. Ang sagot ni Leo nang hindi tumitingin sa ina. Ang lupang ito ay atin, at kahit sino ang dumating, hinding-hindi ko sila papayagang dumaan sa harap mo. Ang katahimikan ng bukid ay biglang nabasag ng isang kakaibang tunog mula sa malayo. Hindi ito ang huni ng mga ibon o ang kaluskos ng mga dahon. Ito ay ang malakas at nakakairitang tunog ng mga sirena at ang malalim na pag-ugong ng mabibigat na makina ng mga truck na papalapit sa kanilang bakod. Ang alikabok sa kalsada ay pumaitaas na tila isang dambuhalang usok na nagbabadya ng digmaan. Mula sa bintana ng kanilang kubo, nakita ni Isabel ang isang itim na SUV na huminto sa tapat ng kanilang gate. Ang pintuan ay bumukas at lumabas ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana na tila isang banyagang nilalang sa gitna ng luntiang bukid. Si Rafael. Ang pagtatagpo ng kanilang mga mata sa gitna ng distansya ay tila isang kidlat na gumuhit sa langit. Ramdam ni Isabel ang muling pagbukas ng bawat sugat sa kanyang puso.
Ang bawat hapdi ng nakaraan na tila muling naging sariwa. Nakatayo siya roon, ang kanyang mga paa ay nakabaon sa lupang pinagpawisan niya, habang ang lalaking nagtapon sa kanya ay nakatayo sa lupang nais nitong kamkamin. Isampal mo sa kanila ang pera, Rafael. Baka nakakalimutan nila na pag-aari natin ang bawat butil ng alikabok dito. At ang mga taong ito ay mga anino lamang na dapat nang pumanaw sa ating paningin. Ang boses ni Lorna ay pumailan lang sa hangin, kasing talim ng isang bagong hasang itak. Kasunod niyon ay ang paglabas niya mula sa itim na SUV, nakasuot ng isang puting-puting bestido na tila isang malaking insulto sa kayumangging lupa ng Cebu. Kinuha niya ang isang mamahaling panyo na gawa sa seda at itinakip sa kanyang ilong, habang ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng pandidiri sa paligid. Nakatayo si Isabel sa gitna ng kanyang taniman. Ang kanyang mga kamay ay puno pa ng bakas ng sariwang lupa mula sa pag-aani ng mga kamatis. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Sa likod niya, ramdam niya ang presensya ni Leo at Maya. Ang kanyang mga anghel na ngayon ay nakatitig sa mga banyagang sumisira sa katahimikan ng kanilang paraiso. Dahan-dahang bumaba si Rafael mula sa sasakyan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nagkatitigan silang muli. Ngunit ang lalaking nasa harapan ni Isabel ngayon ay hindi na ang lalaking minahal niya noon. Siya ay tila isang walang kaluluwang monumento ng karangyaan at kahinaan. Maputla ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay umiiwas. Tila natatakot na muling makita ang katatagan sa mga mata ng babaeng kanyang itinapon. Isabel! Ang pabulong na tawag ni Rafael. Ang kanyang boses ay walang sigla, tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Huwag na nating pahabain pa ito. Ang lupaing ito, kailangan namin ito para sa kumpanya. Bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula kayo sa ibang lugar. Isang lugar na mas maayos kaysa rito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Ang bawat hapdi ng kanyang nakaraan ay tila muling sumasariwa. Ngunit hindi na siya ang dating Isabel na madaling paiyakin. Pera? Ang tanong ni Isabel. Ang boses niya ay malakas at umaalingaw-ngaw sa buong bukid. Maaari mong bilhin ang prinsipyo ng asawa mo, Rafael, pero hindi ang lupang ito. Ang lupang ito ay hinaluan ko ng aking pawis at luha para lamang mabuhay ang mga anak na itinapon mo na parang basura sa Manila. Lumapit si Lorna. Ang kanyang mga takong ay lumulubog sa malambot na lupa, dahilan upang lalong mag-init ang kanyang ulo. Akalain mo, buhay pa pala kayo sa putikang ito? Look at you, Isabel. You look like a common laborer. At ang mga batang ito, mukhang kailangan nila ng maayos na ligo sa halip na tumitig sa amin ng ganyan. Umalis na kayo bago pa namin ipagiba ang lahat ng basurang itinanim niyo rito. Sa gitna ng seryosong usapan, dahan-dahang hinawakan ni Isabel ang mga kamay ni Leo at Maya. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga anak, ngunit pinisil niya ang mga ito ng mahigpit upang magsilbing lakas. Iyon ang kanyang golden moment, ang tahimik na pagpapakita ng katapangan sa harap ng mga kaaway, hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng pagiging pader na poprotekta sa kanyang mga anak. Hindi siya luluha, hinding-hindi siya luluha sa harap ng mga taong ito. Ang mga basurang sinasabi mo, ang sagot ni Isabel habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Lorna, ay ang nagpaaral at nagpakain sa mga anak ko habang kayo ay nagpapakasaya sa nakaw na yaman. Ang bawat puno rito ay may kwento ng pagsisikap, mga kwentong hindi kailanman maiintindihan ng isang taong walang alam, kundi ang mang-agaw. Lalong nagdilim ang mukha ni Lorna. Lumingon siya sa abogado at sa operator ng bulldozer na nasa likuran nila. Attorney,
Ipakita sa kanya ang mga dokumento. Rafael, bakit ka ba nakatayo lang dyan? Gawin mo ang dapat mong gawin. Huminga ng malalim si Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang mga papeles ng korte. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang habang buhay na paghihirap. Tumingin siya sa kanyang mga anak na ngayon ay nakatitig sa kanya nang may halong puot at pagkamuhi. Hindi niya kayang makipagtitigan sa mga ito. Umalis na kayo, Isabel. Ang huling wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Wala na kayong laban sa batas. Simulan na ang operasyon. Ang tunog ng makina ng dambuhalang bulldozer ay nagsimulang umugong. Isang malalim at nakapangingilabot na tunog na yumanig sa buong paligid. Ang mga ibon sa mga puno ng mangga ay mabilis na lumipad palayo. Tila nakikiramay sa darating na pagkawasak. Ang makina ay nagluwan ng maitim na usok na humalo sa sariwang hangin ng bukid. Dahan-dahang umusad ang bulldozer patungo sa hanay ng mga punong nagdadala ng mga bunga. Ang bawat ikot ng gulong nito ay tila isang pagyurak sa puso ni Isabel. Nakita ni Isabel ang takot sa mga mata ni Maya, na ngayon ay nakayakap na sa kanyang baywang habang umiiyak ng walang tunog. Ngunit bago pa man maabot ng bulldozer ang unang puno, isang mabilis na anino ang humiwalay sa tabi ni Isabel. Si Leo, ang kanyang panganay na anak, ay tumakbo patungo sa harap ng umaandar na makina. Hawak niya ang isang pirasong kahoy na itinulak niya sa lupa bilang harang. "Huwag kayong lalapit!" Ang sigaw ni Leo. Ang kanyang boses ay kasing talim ng isang kidlat sa gitna ng unos. "Kung gusto niyong sirain ang bukid na ito, kailangan niyo munang dumaan sa ibabaw ng bangkay ko." Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Ang operator ng bulldozer ay biglang napapreno. Dahilan upang lumikha ito ng isang malakas at nakakangilo na tunog ng bakal na nagkikiskisan. Ang usok mula sa tambutso ay bumalot sa matapang na mukha ng batang lalaki na ngayon ay nakatayo ng matuwid, handang mamatay para sa lupang nagpalaki sa kanya. Lahat ay tila tumigil. Ang hangin ay naging mapait at ang bawat tibok ng puso ni Isabel ay naging isang dalangin. Nakatayo ang kanyang anak sa pagitan ng kasakiman at ng kanilang buhay, habang si Rafael ay nakatitig sa batang kailanman ay hindi niya kinilala bilang dugo at laman. Ang dambuhalang bakal ng bulldozer ay huminto. Ngunit ang init na buga ng makina nito ay patuloy na yumayakap sa payat na katawan ni Leo. Ang maitim na usok ay dahan-dahang humalo sa alikabok na nilikha ng biglaang pagpreno, na tila isang madilim na belo na bumabalot sa matapang na mukha ng batang lalaki. Walang kurap ang mga mata ni Leo. Ang kanyang mga balintataw ay nakatitig ng diretso sa operator ng makina. Taglay ang isang uri ng katapangan na tanging ang mga taong wala nang mawawala ang nagtataglay. Sa loob ng ilang segundo, ang buong paligid ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang huni ng mga ibon ay naglaho, at maging ang ihip ng hangin ay tila naging maingat sa pagdampi sa mga dahon. Nakatayo si Isabel sa likuran. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang pagsigaw na maaaring lalong magpagulo sa sitwasyon. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Bawat pintig ay naghahatid ng takot na baka sa isang iglap ay mawala sa kanya ang kanyang panganay. Dahan-dahang lumakad si Rafael patungo sa harap ng bulldozer. Ang bawat hakbang niya sa malambot na lupa ay tila isang mabigat na pasanin. Tinitigan niya si Leo. Ang bata ay ang buhay na refleksyon ng kanyang sariling kabataan. Ang matikas na panga, ang matangos na ilong, at ang mga matang dati ay puno ng pangarap, ngunit ngayon ay punong-puno ng pagkamuhi. Ramdam ni Rafael ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, isang uri ng pagsisisi na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang dugo. "Leo, anak,"
Ang pabulong na tawag ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig, malayo sa boses ng isang makapangyarihang negosyante. Makinig ka sa akin. Huwag mong gawin ito. Mapapahamak ka lang. Pilit na iniabot ni Rafael ang kanyang kamay patungo sa bata. Sa kulturang kinalakihan nila, ang kilos na ito ay isang imbitasyon para sa pagmamano, isang paghingi ng bendisyon at pagpapakita ng galang ng isang anak sa kanyang ama. Umaasa si Rafael na kahit papaano, ang dugong nananalaytay sa kanilang mga ugat ay sapat na upang palambutin ang matigas na pader sa pagitan nila. Ngunit bago pa man dumampi ang daliri ni Rafael sa balat ng bata, marahas na tinabig ni Leo ang kanyang kamay. Ang tunog ng pagtama ng kanilang mga balat ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, isang tunog na mas masakit pa para kay Rafael kaysa sa anumang sampal. "Huwag mo akong hawakan." Ang boses ni Leo ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Dahan-dahang yumuko ang bata at dumura sa lupa, sa tapat mismo ng mamahaling sapatos ni Rafael na ngayon ay nababalot na ng putik. "Wala akong ama. Pinatay mo na ang lalaking iyon nung gabing itinaboy mo kami sa ulan. 10 taon na ang nakararaan. Ang nakatayo sa harap ko ngayon ay isang halimaw na gustong magnakaw sa kaisa-isang bagay na nagpapanatili sa amin na buhay." Ang mga salitang iyon ay tila mga bala na bumaon sa kaluluwa ni Rafael. Napaurong siya ng isang hakbang. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang bawat salita ni Leo ay isang paalala ng kanyang kaduwagan, ng kanyang pagpili sa pera kaysa sa kanyang pamilya. "How dare you!" Ang matinis na sigaw ni Lorna na kanina pa nakamasid. Lumapit siya ng mabilis. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "You ungrateful brat! Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Isang basura ka lang na dapat turuan ng leksyon." Sa isang mabilis at hindi inaasahang galaw, itinaas ni Lorna ang kanyang kamay upang sampalin si Leo. Ang kanyang mga kuko na may makulay na pintura ay tila mga kuko ng isang ibong mandaragit na handang manakit. Ngunit bago pa mandapo, ang palad ni Lorna sa pisngi ng bata, isang mas mabilis na kamay ang humarang dito. Si Isabel. Hindi lamang basta hinarang ni Isabel ang kamay ni Lorna. Mahigpit niya itong hinawakan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa maputing balat ng babae. At bago pa man makapagsalita si Lorna, ang kanang palad ni Isabel ay humalik sa pisngi ni Lorna ng buong lakas. Ang tunog ng sampal na yon ay tila isang pagsabog sa gitna ng bukid. Ang mukha ni Lorna ay pilit na napalingon sa lakas ng impact, at ang kanyang mamahaling hikaw ay tumalsik sa damuhan. Lahat ay napatigil, ang operator ng bulldozer, ang abogado, at maging si Rafael. 10 taon. Ang boses ni Isabel ay galing sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Isang boses na nanginginig sa galit, ngunit puno ng dignidad. 10 taon kong tiniis ang bawat hirap, bawat gutom, at bawat pangungutya ng mundo dahil sa inyo. Pero hinding-hindi ko pahihintulutan na dapo ang marumi mong kamay sa anak ko. Isang beses niyo na kaming itinapon, Lorna. Huwag mong akalain na hahayaan kitang saktan sila sa pangalawang pagkakataon. Hawak-hawak ni Lorna ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. "Rafael, nakita mo ba yon? Ang babaeng ito, sinaktan niya ako." Ngunit hindi nakatingin si Rafael kay Lorna. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang pamilya. Kay Isabel, na tila isang leon na nagbabantay sa kanyang mga anak. Kay Leo na matapang na nakatayo sa harap ng makina, at kay Maya na ngayon ay nakayakap sa baywang ni Leo mula sa likuran, magkatuwang na pinoprotektahan ng isa't isa. Iyon ang kanyang golden moment, ang mapait na pagkaunawa na sa loob ng 10 taon ng kanyang paghahabol sa yaman, ang tunay na kayamanan ay matagal na niyang winasak at itinapon. Isang matinding pagbabago ang naganap sa mga mata ni Rafael. Ang takot at kahinaan ay napalitan ng isang mapanganib na desisyon.
Dahan-dahan niyang nilapitan ng abogado na hawak ang kontrata ng pagbawi sa lupa. Ibigay mo sa akin ang papel na yan, ang utos ni Rafael. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, na tila galing sa isang taong ngayon lamang nagising mula sa isang mahabang panaginip. Pero si Rafael, ang utos ni Doña Carmen, ang pag-aalinlangan ng abogado. Ibigay mo sa akin. Ang bulyaw ni Rafael, nanginginig na iniabot ng abogado ang dokumento. Hinawakan ito ni Rafael ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bawat lagda na naroon. Tumingin siyang muli kay Isabel, isang tinging puno nang hindi masabing hapis at paghingi ng tawad, bago muling ibinaling ang tingin sa hawak na papel. Ang bawat segundo ng katahimikan sa gitna ng bukid ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg ni Rafael. Hawak niya ang makapal na dokumento ng Notice of Eviction, ang papel na nagsisilbing hatol ng kamatayan sa kapayapaan ni na Isabel. Nararamdaman niya ang magaspang na tekstura ng papel sa kanyang mga daliri, kasabay ng matinding panginginig na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Tumingin siya kay Lorna na ngayon ay hinihimas ang kanyang namumulang pisngi habang ang mga mata ay naglalabas ng apoy ng galit. Tumingin din siya kay Isabel, ang babaeng binuo ang mundong ito mula sa wala, at kay Leo, ang anak na tumitingin sa kanya na parang siya ang pinakamababang uri ng nilalang sa mundo. Rafael, ano pang hinihintay mo? Ang bulyaw ni Lorna, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkapahiya. Ipaandar mo na ang makina. Ipaalis mo na ang mga basurang yan. Malulugi ang kumpanya natin kapag hindi natin nakuha ang proyektong ito. Isipin mo ang yaman natin, Rafael. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Rafael. Ang salitang yaman, na dati ay musika sa kanyang pandinig, ay tila naging isang nakakaduwal na ingay. Tumingin siya sa kanyang mamahaling suot na Amerikana. Pagkatapos ay sa maruming paa ni Leo na nakabaon sa putik upang protektahan ang kanilang lupa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader ng kasinungalingan na itinayo ni Doña Carmen sa kanyang isipan ay gumuho na parang mga kastilyong buhangin sa harap ng malakas na alon. Lugi na ako, Lorna. Ang mahinang tugon ni Rafael, ang boses niya ay malalim at puno ng kapatawaran sa sarili. Lugi na ako nung araw na tinalikuran ko sila para sa mga pirasong pilak ninyo. Nawala ko na ang nag-iisang bagay na may tunay na halaga sa buhay ko. Sa isang mabilis at mapangahas na galaw, hinawakan ni Rafael ang magkabilang dulo ng dokumento. Narinig ng lahat ang tunog ng bawat hibla ng papel na naghihiwalay, isang tunog ng pagkasira na tila musika sa pandinig ni Isabel. Hindi ito isang simpleng pagpunit. Ito ay ang pagdurog ni Rafael sa kanyang sariling kadena. Ang bawat puting piraso ng papel ay lumipad sa hangin, tila mga puting talulot ng bulaklak na nahulog sa maputik na lupa ng Cebu. Ano ang ginagawa mo? Ang tiling sigaw ni Lorna, halos mawalan siya ng boses sa gulat. Rafael, nababaliw ka na ba? Ang kumpanya, ang mana mo, isusumbong kita kay Doña Carmen. Umalis na kayo. Ang malamig na utos ni Rafael sa operator ng bulldozer at sa mga abogado. Wala nang operasyong magaganap. Ang lupang ito ay mananatili sa kung kanino ito nararapat. Umalis na kayo bago ko pa makalimutan na tao ang kausap ko. Ang operator na kanina pa balisa ay mabilis na pinatay ang makina ng bulldozer. Ang nakabibinging ugong ay napalitan ng isang mapayapang katahimikan na tila ang kalikasan mismo ay nagbuntong hininga ng maluwag. Ang itim na usok ay dahan-dahang naglaho, inilalantad ang luntiang taniman na nananatiling nakatayo. Lumingon si Rafael kay Lorna. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot. Umalis ka na, Lorna. Sabihin mo kay Mama na nahanap ko na ang aking kaluluwa sa gitna ng putik na kinamumuhian niya.
Kunin niyo na ang lahat ng yaman, ang mansyon, ang kumpanya, dahil hindi niyo kailanman makukuha ang kapayapaang narito. Nagwala si Lorna. Sinubukan niyang saktan si Rafael, ngunit mabilis na umiwas ang lalaki. Galit na sumakay si Lorna sa itim na SUV. Kasunod ang mga abogadong tila mga asong bahag ang buntot. Sa huling pagkakataon, binaba ni Lorna ang bintana at sumigaw. Magsisi ka, Rafael! Mamamatay kang pulubi kasama ang basurang pamilyang ito. Ang tunog ng gulong ng sasakyan na mabilis na humarurot palayo ay unti-unting naglaho sa distansya. Ang alikabok na nilikha nito ay dahan-dahang humupa. Nakatayo si Rafael sa gitna ng kalsada, mag-isa, habang ang init ng araw ay humahalik sa kanyang pawisang mukha. Ramdam niya ang bigat ng kanyang desisyon. Alam niyang, sa sandaling ito, wala na siyang tirahan, wala na siyang pera, at wala na siyang pangalang tinitingala sa Manila. Dahan-dahan siyang lumingon kay Isabel. Umaasa siya na makikita niya ang isang ngamong ngiti o kahit man lang isang bakas ng pasasalamat. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang parehong matigas at malamig na mukha ni Isabel. Walang yakap, walang pagpapatawad. Huwag mong isipin na ang pagpunit sa papel na yon ay sapat na para burahin ang 10 taon ng aming pagdurusa. Ang boses ni Isabel ay pahatag, walang emosyon. Sinalba mo ang lupa, Rafael, pero hindi mo sinalba ang sarili mo sa paningin namin. Isabel, alam ko. Ang pabulong na tugon ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nanunubig sa hapis. Leo, Maya, pumasok na kayo sa loob. Ang utos ni Isabel sa mga anak. Marami pa tayong gagawin. Tinalikuran ni Isabel si Rafael. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kanilang kubo ay tila isang pangalawang sampal sa pagkatao ni Rafael. Nakita niya si Leo na tumingin sa kanya sa huling pagkakataon bago sumunod sa ina. Isang tingin na wala ng galit, kundi isang malalim na kawalan ng pakialam. Mas masakit iyon kaysa sa puot. Naiwan si Rafael na nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Iyon ang kanyang golden moment. Ang pagdampot niya sa isang tuyong buto ng mangga na nahulog mula sa bulsa ni Maya kanina sa gitna ng kaguluhan. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang butong ito ay matigas, marumi, at tila walang buhay. Ngunit alam niyang may potensyal itong maging isang dambuhalang puno kung aalagaan. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang mamahaling Amerikana at inilapag ito sa bakod na kawayan. Niluwagan niya ang kanyang kurbata at itinapon ito sa damuhan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na ihip ng hangin ng Cebu sa kanyang balat. Wala siyang dalang kahit ano, wala siyang pupuntahan, ngunit ang kanyang mga paa ay ayaw nang umalis sa lupang ito. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, nagbibigay ng kulay kahel sa buong taniman. Nakita ni Rafael ang kanyang refleksyon sa isang maliit na ipon ng tubig sa lupa. Hindi na siya ang makapangyarihang Rafael de la Vega. Siya ay isang lalaking hubad sa katotohanan, isang estranghero sa sarili niyang pamilya, na ngayon ay handang lumubog sa putik para lamang mahanap ang daan pabalik sa kanila. Samantala, sa Manila, sa loob ng isang madilim at marangyang silid, isang matandang kamay ang mahigpit na humawak sa isang dokumento. Si Doña Carmen, matapos marinig ang balita mula kay Lorna, ay naramdaman ang isang matinding sikip sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang kanyang hininga ay naging kapos hanggang sa ang kanyang buong katawan ay manginig at bumagsak sa sahig na marmol. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Ngunit para kay Rafael, ang laban ay hindi na sa pagitan ng pera at kapangyarihan, kundi sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng pag-asang mapatawad ng babaeng kanyang winasak. Ito ang gusto mo, Rafael? Sige, mabulok ka sa hirap. Magsama kayo ng basurang asawa mo sa putikan. Ang tiling sigaw ni Lorna ay umalingaw-ngaw sa malamig at malawak na lobby ng ospital
sa Manila. Ang bawat salita niya ay tila mga talsik ng asido na nag-iiwan ng sunog sa dangal ni Rafael. Sa harap ng maraming tao, ipinamukha ni Lorna ang bawat pagkukulang ni Rafael, habang ang mga abogado ay abalang naglalabas ng mga dokumento ng renunciation at prenuptial agreement. Dahil sa pagtalikod ni Rafael sa utos ng kanyang ina sa Cebu, formal na siyang tinanggalan ng lahat ng karapatan sa yaman ng mga De La Vega. Nakatayo si Rafael sa gitna ng silid, suot pa rin ang kanyang puting polo na ngayon ay may mantsana ng pawis at alikabok mula sa biyahe. Wala siyang suot na Amerikana, wala na ring mamahaling relo sa kanyang bisig. Tumingin siya sa pintuan ng intensive care unit kung saan nakahiga ang kanyang ina, si Doña Carmen, matapos itong atakihin sa puso dahil sa matinding galit. Hindi siya pinahintulutang pumasok. Ang mga gwardyang dati ay yumuyuko sa kanya ay nakatayo ngayon bilang mga pader na naglalayo sa kanya sa mundong kinalakihan niya. Nararamdaman ni Rafael ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hinaluan ng takot at kalayaan. Ang bawat pirma niya sa mga papel na nag-aalis sa kanya ng mansyon, ng kumpanya, at ng mga credit card ay tila isang pagtanggal ng mga mabibigat na kadena sa kanyang kaluluwa. Ang bawat clack ng panulat sa lamesa ay isang hakbang palayo sa kasakiman at isang hakbang patungo sa katotohanan. Tapos na tayo, Rafael, ang malamig na wika ni Lorna habang itinatago ang mga pirmadong papel sa kanyang mamahaling bag. I've already filed for annulment. Huwag na huwag mong susubukan na lumapit sa akin o sa kumpanya. You are nothing now. Isang pulubi na walang pangalan. Isang tipid ng ngiti ang isinagot ni Rafael. Salamat, Lorna. Salamat sa pagkuha ng lahat ng ito. Dahil sa wakas, wala na akong dahilan para manatili sa impyernong binuo niyo. Tinalikuran ni Rafael ang ospital nang walang dalang kahit anong maleta. Ang tanging bitbit niya ay ang kanyang pitaka na naglalaman lamang ng barya at isang lumang litrato ni Isabel at ng mga bata noong maliliit pa sila. Isang litratong itinago niya sa loob ng 10 taon sa lihim na bulsa ng kanyang pitaka. Ang bawat hakbang niya palabas ng gusali ay tila isang pagbabalat kayo ng kanyang lumang pagkatao. Ito ang kanyang golden moment. Ang marahang paghimas ni Rafael sa isang lumang asul na polo na nasa loob ng kanyang maliit na backpack. Iyon ang polong inihanda ni Isabel 10 taon na ang nakalilipas para sa kanilang anibersaryo, ang polong nahulog sa sahig noong gabi ng kanilang paghihiwalay. Kinuha niya ito mula sa bodega ng mansyon bago siya tuluyang pinalayas. Ang amoy ng luma at alikabok ay hindi nakapagtago sa munting bakas ng bango ng pagmamahal na itinanim ni Isabel doon. Niyakap niya ang tela, ramdam ang bawat hibla nito na tila isang huling koneksyon sa babaeng winasak niya. Ang biyahe pabalik ng Cebu ay hindi na sa pamamagitan ng pribadong eroplano o komportableng SUV. Nakasakay si Rafael sa isang masikip at maingay na cargo ship, kasama ang mga manggagawa at mga sako ng bigas. Ang init ng makina ng barko at ang amoy ng krudo ay humahalo sa alat ng dagat. Nakaupo siya sa isang sulok. Ang kanyang likod ay nakasandal sa matigas na bakal. Habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglayo ng mga naglalakihang gusali ng Manila. Wala na siyang kapangyarihan. Wala na siyang mga tauhang susunod sa kanyang bawat utos. Siya ay isa na lamang sa libu-libong muka na naghahanap ng bagong simula. Ang bawat alon na humahampas sa gilid ng barko ay tila nagpapaalala sa kanya ng hirap na dinanas ni Isabel noong siya naman ang pinalayas. Ang bawat gutom na nararamdaman niya dahil sa kawalan ng pera ay isang maliit na kabayaran sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng kanyang asawa. Pagdating sa daungan ng Cebu, ang sikat ng araw ay tila mas matindi, mas matalim sa balat.
Naglakad si Rafael ng milya-milya dahil wala na siyang pambayad sa sasakyan. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ay unti-unti nang nasisira. Ang bawat hakbang ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang mga talampakan. Ngunit hindi siya humihinto. Ang bawat patak ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo ay tila isang paraan ng paglilinis sa kanyang maruming nakaraan. Sa dulo ng mahabang kalsada, natanaw niya ang luntiang paraiso ni Isabel. Ang punong mangga ay matikas na nakatayo. Ang mga dahon nito ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Huminto si Rafael sa tapat ng gate na kawayan. Ang kanyang hitsura ay malayo na sa dating Rafael de la Vega. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay puno ng balbas. At ang kanyang damit ay gusot at may mantsa ng putik. Nakita niya si Isabel sa di kalayuan, abala sa pagdidilig ng mga halaman. Ang bawat galaw ni Isabel ay puno ng biyaya at lakas. Isang imahe ng katatagan na lalong nagparamdam kay Rafael ng kanyang sariling kaliitan. Dahan-dahanan siyang lumapit. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pagsubok sa kanyang natitirang lakas. Nang mapansin ni Isabel ang kanyang presensya, huminto ang babae sa pagdidilig. Ang tunog ng tubig na bumubuhos mula sa hose patungo sa lupa ay ang tanging ingay na bumabasag sa katahimikan. Wala na akong dala, Isabel. Ang pabulong na wika ni Rafael, ang kanyang boses ay paos at nanginginig. Wala na akong pangalan. Wala na akong yaman. Isang hubad na katotohanan na lamang ang natitira sa akin. Hindi sumagot si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nanunuri, walang bahid ng awa o kagalakan. Tumingin siya sa mga sirang sapatos ni Rafael, pagkatapos ay sa backpack nitong tila luma na rin. Ang bawat segundo ng kanyang pananahimik ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa pag-asa ni Rafael. Bakit ka bumalik? Ang tanong ni Isabel. Ang boses niya ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa gabi. Para ipaalala sa amin kung paano ka naging pulubi? O para kumuha muli ng barya mula sa lupang pinaghirapan ko? Bumalik ako rito hindi para humingi ng awa, Isabel, mahinang sabi ni Rafael habang lumuluhod sa harap ng gate. Gusto kong pagbayaran ng lahat. Hayaan mong magtrabaho ako para sa inyo. Ang mga kamay na dati sanay lang sa pera, handa nang matutong magbungkal ng lupa para sa pamilya mo. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala kay Isabel. Ang katahimikan ay muling naghari, mas mabigat at mas nakakasakal. Isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin. Sapat ba ang pagiging biktima ni Rafael para mabura ang 10 taon ng kanyang pagiging biktima ng sarili niyang kasakiman? Ang cliffhanger ay naroon sa mga mata ni Isabel, isang desisyon na maaring maging daan patungo sa pag-asa o tuluyang pagtatapos ng kanilang kwento. Leo, Maya, ang tawag ni Isabel sa mga anak, habang ang kanyang tingin ay nananatiling nakapako sa lumuluhod na lalaki sa labas ng kanilang bakod. May panauhin tayong hindi marunong sumuko. Ang mga tuhod ni Rafael ay dahan-dahang lumubog sa malambot at madikit na putik sa labas ng gate na kawayan. Ang bawat sentimetro ng kanyang paglubog ay tila isang simbolo ng kanyang tuluyang pagbagsak mula sa rurok ng kapangyarihan patungo sa kailaliman ng kawalan. Nakayuko siya, ang kanyang noo ay halos humalik sa lupa. Habang ang init ng sikat ng araw sa Cebu ay tila isang parusa na humahapdi sa kanyang batok. Hindi na siya ang hari ng Manila. Siya ay isa na lamang pulubi na naghahanap ng mumo ng patawad sa harap ng pintuan ng babaeng kanyang winasak. Mama, bakit siya narito? Ang boses ni Leo ay kasing talim ng itak na nakasukbit sa kanyang baywang. Lumabas ang binata mula sa loob ng bakod, kasunod si Maya na nakahawak sa laylayan ng damit ng kuya niya. Ang mga mata ni Leo ay hindi na naghahanap ng ama. Ang naroon ay ang purong puot ng isang anak na maagang pinagnakawan ng proteksyon. Tiningnan niya ang duguang sapatos ni Rafael at ang nanginginig nitong mga kamay
na dati ay tanging panulat lamang ang hawak. Sabi ko sa'yo, huwag ka nang babalik dito. Ang bulyaw ni Leo, ang kanyang mga kamao ay nakuyom ng mahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga kuko. Ano ang kailangan mo? Wala na kaming maibibigay sa'yo. Kunin mo na ang lahat, pero huwag mong dungisan ang lupang ito ng presensya mo. Leo, anak. Ang paos na tinig ni Rafael, hindi siya nag-angat ng tingin. Hindi ako narito para kumuha. Narito ako para magbayad. Wala na akong yaman, wala na akong kumpanya, wala na akong kahit ano, kundi ang pagnanais na pagsilbihan kayo. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Isabel. Lumapit siya sa gate, ang kanyang anino ay tumakip sa lumuluhod na lalaki. Pagsilbihan? Rafael, tignan mo ang mga kamay mo. Malalambot, mapuputi, walang kalyo. Ang lupang ito ay hindi tumatanggap ng mga salita. Tumatanggap ito ng pawis at dugo. Hindi mo kayang itayo ang kahit isang poste ng bakod na ito nang hindi ka nanghihina. Subukan mo ako, Isabel. Ang pagsusumamo ni Rafael. Sa wakas ay nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nanunubig, puno ng hapis na tila isang sugat na hindi na maghihilom. Kahit alilan niyo lang, kahit tagalinis ng dumi ng hayop, matutulog ako sa labas, kakain ako ng tirahan niyo. Huwag niyo lang akong itaboy sa pagkakataong ito. Nanatiling tahimik si Isabel sa loob ng mahabang sandali. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang malalim na paghinga ni Leo na tila isang bulkang handang sumabog. Tumingin si Isabel sa kanyang mga anak. Pagkatapos ay sa masukal na bahagi ng taniman na kailangang linisin para sa bagong tanim na mais. Sige! Ang malamig na wika ni Isabel na tila isang hatol mula sa langit. Kung gusto mong maging trabahador, ituturing kitang trabahador. Pero huwag mong aasahan na tatawagin ka naming pamilya. Matutulog ka sa lumang bodega, malapit sa kulungan ng baboy. Doon ay may lumang papag at isang banig. Kung hindi mo kaya ang hirap, malaya kang umalis sa gate na yan, sa kahit anong oras. Salamat, Isabel. Salamat. Ang pabulong na tugon ni Rafael, habang ang kanyang mga luha ay tuluyang pumatak at humalo sa putik sa kanyang pisngi. Nagsimula ang kalbaryo ni Rafael ng mismong hapon na iyon. Inutusan siya ni Isabel na magbuhat ng mga sako ng pataba patungo sa kabilang dulo ng bukid. Ang bawat sako ay tumitimbang ng 50 kilo. Isang bigat na tila gustong bumasag sa kanyang mga buto na hindi sanay sa manual labor. Ang bawat hakbang niya sa maputik na pilapil ay isang pakikipaglaban sa balanse. Narinig ng buong bukid ang tunog ng bawat mabigat na lagapak ng sako sa lupa, kasabay ng hirap na paghinga ni Rafael. Ang kanyang mga palad, na dati ay makinis, ay nagsimulang magkaroon ng malalaking paltos. Ang bawat hapdi ng bumubukas na balat ay tila isang paalala ng bawat sakripisyong ginawa ni Isabel noong siya ay nagpapakasasa sa karangyaan. Hindi siya tinulungan ni Leo. Sa halip, pinapanood siya ng bata mula sa malayo ng may halong panunuya, hinihintay ang sandaling susuko ang don at aalis ng umiiyak. Ito ang kanyang golden moment nang sumapit ang takip silim, nakaupo si Rafael sa ilalim ng punong mangga, nanginginig ang buong katawan sa pagod. Lumapit si Maya, ang bunsong anak na may pusong hindi pa tuluyang nalalason ng galit. Walang imik na inilapag ng bata ang isang basong tubig sa ibabaw ng isang tuod, malapit kay Rafael, bago mabilis na tumakbo pabalik sa bahay. Tinitigan ni Rafael ang baso. Ang tubig na yon ay mas matamis pa sa pinakamamahaling alak na nainom niya sa Manila. Iyon ang unang patak ng pag-asa sa gitna ng kanyang disyerto, ngunit ang kapayapaang iyon ay pansamantala lamang. Sa loob ng madilim na bodega, habang nakahiga si Rafael sa matigas na papag, ang kanyang katawan ay tila nagnininga sa sakit. Ang amoy ng alikabok at dumi ng hayop ay pumupuno sa kanyang ilong, ngunit hindi siya dumaing. Ang mas masakit ay ang katahimikan ng kanyang pamilya
na nasa loob ng matibay na bahay habang siya ay nananatiling estranghero sa labas. Samantala, sa di kalayuan, sa madilim na bahagi ng kalsada sa labas ng bakod ni na Isabel, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang mga headlight nito ay pinatay, ngunit ang anino ng dalawang lalaki ay makikita sa loob. Nandyan siya, ang bulong ng isang lalaki na may hawak na cellphone. Mukhang naging katulong na siya ng dating asawa niya. Ano ang utos ni Doña Carmen? Hayaan muna natin siyang magdusa? Ang sagot ng nasa kabilang linya, ang boses ni Lorna ay puno ng puot. Gusto kong makita niya kung gaano kababa ang babagsakan niya bago natin tuluyang tapusin ang lahat. Bantayan niyo ang bawat kilos nila. Kapag dumating ang tamang panahon, sisirain natin ang paraisong binuo ng babaeng yan kasama si Rafael. Ang cliffhanger ay naroon sa dilim, isang banta na hindi alam ni na Isabel at Rafael. Habang iniisip ni Rafael na nagsisimula na ang kanyang pagbabayad, hindi niya alam na ang kanyang nakaraan ay hindi pa tapos sa kanya. At sa gitna ng kanyang matinding pagod, biglang naramdaman ni Rafael ang isang kakaibang hapdi sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa emosyon, kundi isang tunay na pisikal na sakit na nagpaigkas sa kanyang katawan at nagpabagsak sa kanya mula sa papag patungo sa sahig. Patawad, Isabel? Ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na labi bago siya tuluyang lamunin ng dilim ng kawalan ng malay. Ang bawat pagbaon ng pala sa matigas na lupa ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na yumayanig sa katahimikan ng bukid na tila isang dambuhalang pintig ng puso sa gitna ng init ng sikat ng araw. Nagising si Rafael sa sahig ng bodega ng madaling araw na yon. Ang kanyang katawan ay tila isang kumpol ng mga bali-baling buto. Walang sumaklolo sa kanya noong siya ay mawalan ng malay kagabi. Walang malambot na kama, walang puting kumot, at walang nag-aalalang mukha. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang amoy ng tuyong dayami at ang isang pinggan ng malamig na kanin na may nakapatong na 2 pirasong tuyo sa tabi ng pinto. Hindi ito isang piging, ngunit para kay Rafael, ito ang gasolina ng kanyang paniningil sa sarili. Kinain niya ito nang mabilis. Ang kanyang mga kamay na puno ng mga paltos ay nanginginig sa bawat subo. Paglabas niya ng bodega, nakatayo na si Isabel. Sa gitna ng pilapil, ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas na tila mga batong hiyas na hindi kayang tinitigan ng matagal. "Huwag kang tumayo lang dyan, Rafael," ang malamig na utos ni Isabel habang nakaturo sa bahagi ng taniman na kailangang gawa ng daluyan ng tubig. Ang lupang ito ay hindi naghihintay sa mga taong mahihina. Kung hindi mo kayang tapusin ang kanal na yan bago lumubog ang araw, huwag ka nang kumain mamaya. Isang mabilis na pagtango lamang ang naging sagot ni Rafael. Kinuha niya ang pala at sinimulan ng trabaho sa ilalim ng tirik na araw ng Cebu na tila isang latigo na humahampas sa kanyang balat. Ang pawis ay dumadaloy mula sa kanyang noo, humahalo sa alikabok, at pumapasok sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya huminto. Ang bawat hukay niya sa lupa ay isang pabulong na patawad. Patawad sa bawat luha ni Isabel, patawad sa bawat gutom na dinanas ng kanyang mga anak. Nang sumapit ang tanghalian, naganap ang tradisyonal na salo-salo. Inilatag ang mga dahon ng saging sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ang mga trabahador at ang pamilya ni na Isabel ay sama-samang kumakain ng nakakamay, nagtatawanan, at nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa ani. Ngunit sa gitna ng masayang pagtitipon, si Rafael ay nanatiling isang anino sa malayo. Nakaupo siya sa isang tuod ng puno, malayo sa grupo, habang kumakain ng kanyang bahagi ng kanin na tanging asin lamang ang pampalasa. Pinanood ni Leo ang kanyang ama mula sa malayo. Gusto niyang makitang sumuko si Rafael. Gusto niyang makitang tumayo ang lalaki, magmura, at bumalik sa marangyang buhay sa Manila na mas nababagay dito. Ngunit lumipas ang mga oras at nanatili si Rafael. Nakita ni Leo ang dugo ang mantsa sa likod ng damit ni Rafael
bakas ng mga sugat na muling bumukas dahil sa bigat ng trabaho. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ang bata ng isang munting kurot ng awa, isang damdamin na mabilis niyang itinago sa likod ng isang matalim na irap. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng matinding pagod sa hapon, napansin ni Rafael ang munting buto ng mangga na itinanim niya malapit sa pintuan ng bodega. Isang maliit at luntiang usbong, ang dahan-dahang sumisipot mula sa maitim na lupa. Sa gitna ng lahat ng pagkawasak ng kanyang buhay, may isang bagay siyang itinanim na hindi gawa sa pera o kapangyarihan, kundi sa pag-asa. Napangiti si Rafael, isang nangiting hindi nakita ng sinuman sa loob ng maraming taon. Ang buhay ay muling nagsisimula kahit gaano pa ito kaliit. Ngunit ang munting kagalakang yon ay agad na napalitan ng kaba. Habang papunta si Rafael sa poso para uminom, napansin niya ang isang kakaibang bote na nakatago sa likod ng mga sako ng pataba. Ang amoy nito ay matapang at nakakahilo, isang uri ng lason para sa mga pananim na hindi kailanman ginagamit ni Isabel. May nakita rin siyang mga bakas ng sapatos na hindi pamilyar sa mga trabahador ng bukid. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sino ang nagtatangkang sirain ang paraisong ito? Hindi pa man nakakahanap ng sagot si Rafael, ang gabi ay mabilis na lumalim. Ang katahimikan ng bukid ay tila naging isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat. Nakahiga si Rafael sa bodega. Ang kanyang mga mata ay dilat at nakatitig sa kisame. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang isang mahinang kaluskos mula sa labas, ang tunog ng mga yabag sa tuyong dahon na tila mga magnanakaw sa dilim. Dahan-dahang bumangon si Rafael. Ang kanyang bawat galaw ay dumaan sa hapdi ng kanyang mga sugat. Sumilip siya sa siwang ng dingding. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang tatlong anino ng mga lalaki na dahan-dahang lumalapit sa pangunahing bahay ni na Isabel. May hawak silang mga galon na tila naglalaman ng likido at ang isa ay may hawak na tila isang mitsa. Nanlamig ang buong pagkatao ni Rafael. Alam niyang hindi ito biro. Ang mga goons ni Doña Carmen o ni Lorna ay narito na upang tapusin ang sinimulan nila sa Manila. Ang kaisipang masusunog ang lahat ng pinaghirapan ni Isabel, ang mga pananim, ang bahay at ang kanyang pamilya, ay naghatid ng isang uri ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. Kinuha ni Rafael ang isang matibay na piraso ng kahoy na panggatong sa gilid ng kanyang papag. Ang kanyang hininga ay naging mabagal at maingat. Hindi siya maaaring sumigaw agad. Kailangan niyang pigilan ang mga ito bago pa man sila makalapit sa pinto ni Isabel. Hinding-hindi niyo sila sasaktan. Ang pabulong na panata ni Rafael habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng bodega nang walang nililikhang tunog. Ang mga anino ay nasa tapat na ng beranda. Ang isa sa mga lalaki ay nagsimula nang magbuhos ng likido sa mga haligi ng bahay. Ang amoy ng gasoline ay mabilis na kumalat sa hangin, kasing bilis ng kaba sa dibdib ni Rafael. Sa isang mabilis na galaw, sumugod si Rafael mula sa dilim. Ang kanyang anino ay tila isang nagngangalit na leon na handang isakripisyo ang lahat. Ang cliffhanger ay naroon sa unang tunog ng pagtama ng kahoy ni Rafael sa balikat ng isa sa mga lalaki na sinundan ng isang malakas na sigaw na bumasag sa katahimikan ng gabi. Isabel, Leo, takbo! Ang bulyaw ni Rafael, habang ang dalawa pang lalaki ay mabilis na lumingon at naglabas ng mga patalim na kumikislap sa ilalim ng buwan. Ang bawat tunog ng pagtama ng kamao sa laman ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi na tila isang malupit na ritmong sumasabay sa mabilis na pintig ng puso ni Rafael. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng karahasan. Ang kanyang mga kamay ay hinubog para sa mga mamahaling panulat at malalambot na tela, hindi para sa pakikipagbuno sa mga bayarang goons sa gitna ng madilim na bukid. Ngunit sa sandaling iyon, ang takot ay tinalo ng isang mas matinding damdamin.
Ang pagnanais na huwag hayaang muling maging abo ang buhay ni Isabel. Huwag mong subukang sindihan yan. Ang paos na sigaw ni Rafael habang mahigpit niyang niyayakap ang binti ng lalaking hawak ang mitya. Isang malakas na sipa sa sikmura ang naging sagot ng lalaki, dahilan upang mawalan ng hangin si Rafael at mapaluhod sa maputik na lupa. Ang hapdi ng bawat suntok at sipa ay tila mga latigo sa kanyang katawan, ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang amoy ng gasolina na bumabalot sa veranda ng bahay, tila bumabalik ang kanyang lakas. Hindi siya lumaban sa paraang marahas. Ginamit niya ang sariling katawan bilang pader. Nang tangkain ng mga lalaki na silaban ang mga tuyong dahon malapit sa poste, mabilis na gumapang si Rafael at ipinatong ang kanyang duguang katawan sa mitya upang mamatay ang apoy. "Papatayin kita! Matanda ka!" Ang bulyaw ng isa sa mga goons na sinundan ng tunog ng isang matigas na kahoy na tumama sa likod ni Rafael. Nabalik lamang ang kapayapaan nang biglang bumukas ang mga ilaw sa loob ng bahay. Ang tunog ng pagkakasira ng pinto ay sumabay sa pagsigaw ni Leo. Lumabas ang binata na hawak ang isang matalim na itak, kasunod si Isabel na may hawak na isang malakas na flashlight na tumama sa mga mukha ng mga salarin. "Sino kayo? Umalis kayo rito!" Ang bulyaw ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng puot na handang pumatay. Dahil sa takot na mahuli ng mga awtoridad at sa pagkagulat sa matapang na paglaban ni Rafael, mabilis na nagtatakbo ang mga lalaki patungo sa kanilang naghihintay na sasakyan sa kalsada. Ang tunog ng mabilis na pag-arangkada ng makina at ang pagtalsik ng putik mula sa mga gulong ay unti-unting naglaho sa distansya. Naiwan ang isang nakabibinging katahimikan sa paligid ng bahay. Nakatayo si Isabel sa veranda. Ang kanyang flashlight ay nakatutok sa duguang lalaki na nakasubsob sa lupa, si Rafael. Ang puting polo nito ay wala na sa kulay. Ito ay punong-puno ng putik, mantsa ng gasolina at sariwang dugo na nagmumula sa kanyang pumutok na labi at sugat sa ulo. "Bakit mo ginawa yon?" Ang pabulong na tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng emosyon na pilit niyang ikinukubli sa loob ng 10 taon. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Rafael. Ang kanyang kanang mata ay namamagana at ang bawat paghinga niya ay may kasamang huni ng sakit. Dahil ang lupang ito ang buhay ninyo, Isabel, at kayo ang buhay ko. Hindi sumagot si Isabel. Inutusan niya si Leo na kumuha na muwa ng mainit na tubig at malinis na tela. Sa kabila ng galit na nararamdaman niya para sa lalaking ito, hindi maikakaila ng kanyang puso ang sakripisyong nakikita ng kanyang mga mata. Dahan-dahang dinala nina Isabel at Leo si Rafael sa loob ng bahay, isang lugar na kailanman ay hindi inakala ni Rafael na muli niyang mapapasukan. Ito ang kanyang golden moment, ang katahimikan sa loob ng maliit na sala habang maingat na nililinis ni Isabel ang mga sugat ni Rafael. Ang bawat haplos ng basang tela sa kanyang balat ay nagdadala ng hapdi, ngunit mas naramdaman ni Rafael ang init ng presensya ni Isabel. Ang bawat panginginig ng kamay ni Isabel habang pinupunasan ng dugo sa kanyang kilay ay isang nguyan, silent, na pagkilala sa kanyang katapatan. Walang salitang namutawi sa pagitan nila, ngunit ang amoy ng alkohol at ang tunog ng bawat pag-ungol ng sakit ni Rafael ay tila isang pag-uusap ng dalawang pusong matagal nang nagkakalayo. "Isabel, patawad." Ang pabulong na wika ni Rafael sa gitna ng katahimikan. "Huwag ka nang magsalita, Rafael." Ang sagot ni Isabel, ang boses niya ay malambot, ngunit may pader pa rin. "Hindi nito mabubura ang lahat, pero salamat sa pagliligtas sa bahay ng mga anak ko." Nabalik lamang ang tensyon nang biglang tumunog ang lumang cellphone ni Rafael sa ibabaw ng mesa. Ang screen ay kumikislap, inilalantad ang pangalan ni Lorna. Sa loob ng 10 taon, ang bawat tawag mula sa Manila ay nagdadala ng malas.
At ang isang ito ay hindi naiiba. Nagkatinginan sina Isabel at Rafael. Sa huli, sinagot ni Rafael ang tawag at inilagay ito sa loudspeaker. "Rafael, you loser!" Ang matinis na boses ni Lorna ay umalingaw-ngaw sa silid. May halong alak at galit. Narinig ko ang nangyari. Ang mga tangang pinadala ko ay hindi man lang natapos ang trabaho. Pero, makinig ka sa akin. Ang iyong mahal na ina, si Doña Carmen, tuluyan na siyang na-stroke. At hulaan mo, inilipat niya na ang lahat ng assets sa pangalan ko bago siya nawalan ng malay. You are officially a nobody, Rafael. Pero, kung babalik ka rito ngayon, kung luluhod ka sa harap ko at tutulungan mo akong makuha ang lupang yan ni Isabel, bibigyan kita ng share. This is your last chance. Ang katahimikan sa sala ay naging kasing bigat ng isang bundok. Tumingin si Rafael kay Isabel, pagkatapos ay kay Leo na nakikinig sa tabi ng pinto. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Isabel. Ang takot na baka ang alok ng yaman ay muling maging dahilan upang iwan sila ni Rafael. Ito ang cliffhanger ng gabi. Hinawakan ni Rafael ang cellphone, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Isabel. Ang kanyang susunod na desisyon ay magtatakda kung siya ba ay mananatiling isang bayani sa paningin ng kanyang mga anak o muling magiging halimaw na sumira sa kanilang buhay. Wala na akong babalikan doon, Lorna. Ang malamig na tugon ni Rafael, ang boses niya ay kasing tibay ng punong mangga sa labas. Sabihin mo kay Mama na ipinagdarasal ko siya. Pero dito sa gitna ng putik at hirap, nahanap ko na ang langit na kailanman ay hindi niyo maibibigay. Pinatay ni Rafael ang tawag at marahas na binitiwan ang cellphone. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Isabel, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong Cebu. Kasunod ang pagdilim ng buong paligid dahil sa pagkawala ng kuryente. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng napakalakas at ang tunog ng mga dahon na nagkikiskisan ay naging isang nakakatakot na paalala. Isang malakas na bagyo, typhoon, ang paparating at ang kanilang taniman na kapupuno pa lamang ng pag-asa ay muling nasa bingit ng panganib. Ang mga pananim, ang pabulong na sigaw ni Isabel sa dilim. Rafael, ang mga pananim, ang bawat kulog ay tila isang dambuhalang kamay na yumayanig sa buong bahay. At ang bawat pag-ihip ng hangin ay tila isang halimaw na gustong lamunin ang kanilang maliit na paraiso. Ang dilim ay lumukob sa buong paligid at ang bawat anino ay tila mga multo na handang sumalakay. Nagsimulang umulan ng malakas at ang tunog ng pagbagsak ng tubig ay sumabay sa ritmo ng takot na pumipintig sa puso ng bawat isa. Leo, tulungan mo akong isara ang mga bintana at pintuan. Ang utos ni Isabel. Ang kanyang boses ay malakas, ngunit nagpapahiwatig ng pangamba. Maya, ikaw ay magtago sa ilalim ng mesa. Rafael, kailangan mong magpahinga. Malaki ang iyong sugat. Kahit na naghihina pa sa sakit, tumayo si Rafael at pinilit na magtulungan sa pag-iingat sa kanilang bahay. Ang bawat galaw niya ay puno ng hirap, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon na hindi niya matagpuan sa kanyang sarili sa loob ng mahabang panahon. Huwag kayong mag-alala. Ang mahinang wika ni Rafael, lalabanan natin to. Sa loob ng ilang oras, nagsanibpuwersa ang buong pamilya. Nagsara sila ng mga bintana at pintuan, tinakpan ang mga butas sa bubong at pinag-ingatan ang mga mahahalagang bagay. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang tungkulin, kahit na ang takot ay nanatiling isang mabigat na pasanin. Ito ang kanyang golden moment, ang pagsasama-sama ng pamilya sa gitna ng krisis. Sa gitna ng dilim at unos, ang kanilang pag-ibig at tiwala sa isa't isa ay ang tanging ilaw na nagbibigay sa kanila ng lakas. Nakita ni Isabel ang katapangan sa mga mata ng kanyang mga anak
Si Leo na handang magbuwis ng buhay para sa kanilang kaligtasan at si Maya na bagamat natatakot ay hindi tumitigil sa pagtulong. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda, ang tunog ng malakas na hangin ay unti-unting lumakas. Ang bahay ay tila ginigiba ng malakas na puwersa at ang bawat hampas ng tubig ay tila isang latigo na pumapalo sa kanilang katawan. Nagsimulang tumulo ang tubig sa loob ng bahay at ang takot ay nagsimulang lumukob sa kanilang mga puso. Mama, natatakot na po ako. Ang pabulong na hikbi ni Maya habang mahigpit na nakayakap sa kanyang ina. Huwag kang matakot anak, andito ako. Ang sagot ni Isabel habang mahigpit na yakap niya ang kanyang anak. Lalabanan natin to. Sa gitna ng lahat, isang matinding dagundong ang tumama sa bodega. Ang bahagi ng bubong ay biglang gumuho at ang ulan ay sumugod sa loob ng silid. Leo, tingnan mo ang bodega. Ang sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay nalulunod sa ingay ng bagyo. Mabilis na tumakbo si Leo sa bodega at nakita niya ang isang eksenang magpapatunay sa kanyang buong buhay. Ang mga bag ng mga kamatis ay natumba, ang mga lata ng gulay ay lumilipad, at ang mga pananim ay nasisira. Isang malaking sinag ng kahoy ay handang bumagsak sa kanyang ulo. Walang pag-aalinlangan na sumugod si Rafael sa bodega. Sa isang mabilis na galaw, itinulak niya si Leo at ginamit ang kanyang likod para saluhin ang bumabagsak na biga. Ang malakas na tunog ng pagtama ng kahoy sa kanyang likod ay umalingaw-ngaw sa dilim. Naramdaman ni Leo ang isang malakas na pag-alog-alog sa kanyang katawan. At nang lumingon siya, nakita niya ang kanyang ama na nakahandusay sa sahig. Ang kanyang likod ay puno ng dugo. Ang mga mata ni Rafael ay nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw sa pagbubulong ng isang bagay. Papa, huwag po kayong sumuko. Ang sigaw ni Leo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-iyak. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tinawag niya si Rafael na Papa. Tumingin si Isabel sa bodega. Ang kanyang puso ay para nang tumigil sa pagtibok at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Sa gitna ng lahat ng digmaan at galit, ang kanyang dating asawa ay handang magbuwis ng buhay para sa kanyang mga anak. Tumakbo si Isabel sa bodega at nakita niya ang duguang si Rafael na nakahandusay sa sahig. Tumakbo si Maya at niyakap ang kanyang kuya habang ang ulan ay patuloy na tumutulo sa kanilang katawan. Iyon ang kanyang cliffhanger, ang pagitan ng buhay at kamatayan, ang pagsubok sa lahat ng pinaghirapan ni Isabel. Kinuha ni Isabel ang ulo ni Rafael at hinalikan ito ng buong lambot. Tatawagan ko ang ambulansya, sigaw ni Isabel sa pag-aalala. Tumingin si Rafael sa mga mata ni Isabel. Ang kanyang mga labi ay bumulong ng isang salita. Patawad. Isang matinding pag-iyak ang kumawala kay Isabel. Ang bagyo ay patuloy na humahagupit, ngunit sa loob ng madilim at duguang bodega, isang uri ng pag-asa ang sumibol. Isang pangako ng bagong simula na naitanim sa gitna ng gulo. Ang bawat pag-agos ng dugo sa sahig ay tila isang dambuhalang marka ng pagdurusa na nagpapahiwatig ng lawak ng sakripisyo ni Rafael. Ang bagyo ay patuloy na humahagupit, ngunit sa loob ng bodega, ang tunog ng hangin at ulan ay naging isang mapait na background sa mga sinag ng kaligayahan na bumabalot sa katawan ni Rafael. Tawagan mo na ang ambulansya! Ang paulit-ulit na sigaw ni Isabel habang mahigpit niyang pinipigilan ang pag-agos ng dugo mula sa likod ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na huwag mawalan ng pag-asa. Mabilis na tinawagan ni Leo ang mga otoridad. Habang naghihintay sa pagdating ng ambulansya, nagtulungan silang tatlo upang protektahan si Rafael mula sa lalong lumalakas na ulan at hangin. Sa gitna ng dilim, ginamit nila ang mga basahan at mga lumang damit upang takpan ang mga sugat ni Rafael, habang si Maya
ay walang tigil na nagdarasal. Ito ang kanyang golden moment, ang pagkakaisa ng pamilya sa gitna ng krisis, ang pagtitiwala sa isa't isa, at ang pag-ibig na nagpapalakas sa kanila. Ang bawat haplos ni Isabel sa sugat ni Rafael, ang bawat haplos ni Leo sa mga kamay ng kanyang ama, at ang mga bulong ni Maya ng pagmamahal at panalangin ay tila mga salamin na nagpapakita sa kaluwalhatian ng pagkatao ng mga tao. Pagdating ng ambulansya, ginamot ang mga sugat ni Rafael sa loob ng ambulansya habang nakatingin siya sa mga mata ni Isabel. Ang kanyang mga labi ay bumulong, "Patawad, Leo. Gusto kitang kausapin," wika ni Isabel sa anak. Sa klinika, habang naghihintay sila sa labas ng operating room, isang napakalaking pagbabago ang naganap sa relasyon ni Isabel at Rafael. Matapos ang maraming taon ng puot at pagkakagalit, ang lahat ay unti-unting natutunaw. Ang bawat galaw ay nagsasabi ng isang kwento ng pag-asa. Kahit ang langit ay nakisama sa paghihintay. Nagising si Rafael sa isang maliit na klinika. Nakita niya si Isabel na nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Mabilis na nagising ang kanyang puso. "Isabel," umiyak si Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Lumuhod siya sa harapan ni Rafael at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng ama. Ang pinakahihintay na pagmamano. "Papa, huwag mo kaming iwan," wika ni Leo. Sa gitna ng klinika, nagyakapan ng mag-ama. "Mga anak, mahal na mahal ko kayo," wika ni Rafael. Nakangiti si Maya, nagpapasalamat sa Diyos na ligtas ang kanyang ama. "Huwag ka nang mag-alala, Papa. Okay na ang lahat." Sa wakas, naramdaman ni Rafael ang pagmamahal ng isang pamilya na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa mga araw na lumipas, habang nagpapagaling si Rafael, ang kanilang pamilya ay unti-unting nagbalik sa kanilang dating buhay, na puno ng tawanan ang maliit na bahay. Kinausap ni Isabel si Rafael ng sarilinan. "Wala na ang lalaking sumira sa buhay ko noon. Ang nakikita ko ngayon ay ang lalaking nagligtas sa mga anak ko. Ito ang kanyang golden moment, ang pagpapatawad na nagpapalaya sa lahat. Ang bawat sakit, ang bawat pagdurusa ay hindi na naging walang kabuluhan. Ang bawat alaala ng kadiliman ay nagbigay daan sa liwanag ng pag-asa. Leo, Maya, tawagin niyo si Rafael," wika ni Isabel sa kanyang mga anak. Sa mga araw na lumipas, ang bukid ay dahan-dahang nagbalik sa dati. Pinagtiyagaan nilang muling itayo ang kanilang mga taniman. Sa gitna ng katahimikan, ang mga punong mangga ay muling nagbibigay ng lilim at ang kanilang mga kamay ay muling nagaani. Sa buwan ng anibersaryo, isang malaking salu-salo ang naganap. Ang kanyang puso ay puno ng pag-ibig at pasasalamat. Nagkita si Rafael at Isabel. "Salamat, Isabel, dahil binigyan mo ako ng pagkakataon," wika ni Rafael. "Tayo ay mga tao," ang sagot ni Isabel. "Ang pagpapatawad ay hindi laging madali, ngunit ang pag-ibig ay laging nagwawagi. Ang lahat ng natutunan ay pagmamahal." Ang kanyang cliffhanger ay hindi tungkol sa kasamaan. Ito ay tungkol sa liwanag na nakatago sa kadiliman. "Leo, Maya, lumapit kayo. Mahal na mahal ko kayo." Muling nakitang kumakain ang kanilang buong pamilya ng masaya sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang happy ending ay dumating na. Ang bawat sinag ng araw na tumatama sa kanilang bukid ay tila isang dambuhalang halik ng tadhana, isang pag-asa na nagbabadya sa kanilang mga puso. Isang taon matapos ang bagyo, ang mga pananim ay muling namumukadkad, ang kanilang bahay ay muling naitayo, at ang kanilang mga puso ay muling nagkakaisa. Ang Cebu ay hindi lamang isang lugar para sa kanila. Ito ay ang kanilang paraiso, ang kanilang bagong buhay. Ngayon, sa gitna ng nag-aalab na hapon, isang malaking salu-salo ang ginaganap sa kanilang bukid.
Ang buong komunidad ay inimbitahan. Ang mga kapitbahay na nagbigay sa kanila ng kanlungan noong panahon ng sakuna. Ang mga trabahador na tumulong sa pagbuhay ng kanilang taniman at ang mga kaibigan na nagbigay ng suporta. Sa gitna ng mga masayang tao, nakita ni Rafael ang isang lugar, isang luntiang bukid at ang isang punong mangga na dati ay itinanim niyang inabandona. Ang kanyang mukha ay maitim na sa araw at ang mga peklat sa kanyang likod ay patunay ng kanyang paghihirap. Ngayon, ang mga peklat na ito ay hindi na nagpapahayag ng puot, kundi ng pagtatagumpay. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang liwanag, ang liwanag ng pag-asa, kapatawaran, at tunay na pag-ibig. Ang mga bata ay naglalaro at tumatawa sa mga paligid, habang sina Leo at Maya ay tumutulong sa paghahanda ng pagkain. Tumingin si Isabel sa kanyang mga anak, at ang kanyang puso ay napuno ng labis na kagalakan. Rafael, ang tawag ni Isabel. Napalingon si Rafael at ngumiti sa kanya. Sa loob ng maraming taon, ang kanilang pagmamahalan ay tila isang sunog sa gitna ng bagyo. Ngunit ngayon, ang apoy ay nagiging liwanag na nagbibigay buhay sa lahat. Sa lahat ng mga taon na lumipas, sa lahat ng mga pagsubok na ating pinagdaanan, sa wakas, nakikita ko na ang ating salusalo. Wika ni Isabel. Dahil sa mga nagawa ni Rafael, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang puso. Mula sa isang lalaking nagmamay-ari ng isang kumpanya, ngayon siya ay isang simpleng magsasaka. Wala na ang mga mamahaling damit, wala na ang mga luho at yaman. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng kagalakan, ang tunay na kayamanan na hindi kailanman niya natagpuan sa mga mararangyang mansyon ng Manila. Sa gitna ng kasiyahan, habang ang mga kapitbahay ay kumakain at nagtatawanan, hinawakan ni Rafael ang kamay ni Isabel. Ang kanilang mga palad ay magkadikit. Ang palad ng isang lalaking dating may kapangyarihan at ang palad ng isang babaeng nagsilang ng sakripisyo. Isang mahinang musika ang tumugtog mula sa isang lumang radyo. Hinihimas ni Rafael ang likod ni Isabel at inanyayahan niya itong sumayaw sa gitna ng bakuran. Sumayaw tayo, Isabel, wika ni Rafael. Nginitian ni Isabel si Rafael at tinanggap niya ang alok. Habang nagsasayaw sila, tinanaw nila sina Leo at Maya na nagpapakita ng nangiti ng kaligayahan. Muling naalala nila ang mga pagsubok na kanilang nalampasan, ang mga luha na kanilang pinatulo, at ang mga panahong akala nila ay hindi na sila makakabangon. Ngunit sa wakas, napatunayan nila na kahit gaano pa kalakas ang bagyo, ang pag-ibig at kapatawaran ay laging nagwawagi. Si Isabel ay nagpatuloy sa pagsasayaw habang ang kanyang buhok ay sumasabay sa ihip ng hangin. Tinitigan niya ang kanyang asawa. Sa mga mata niya, nakita niya ang tunay na pagmamahal, pag-asa at katapatan. Napagtanto niya na ang kanyang puso ay nahanap na ang tunay na paraiso. Hindi sa isang marangyang tahanan, kundi sa piling ng kanyang pamilya. Sa wakas, tinanaw ni Rafael si Isabel at nginitian siya. Sa kabilang dako, nakita ni Isabel ang tunay na kaligayahan. Kumbaga sa kanila, ang buhay ay nagsisimula muli. Ang mga pangarap ay muling bubuo at ang kinabukasan ay nagsimula na.